to chasm, the lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness
Indeed, God, hindi kami karapat-dapat sa iyong pananarapat. But because of Jesus, O God, but because of Jesus, we can come to your presence, O Lord, with joy, gladness, knowing that we are worthy. That because of the blood of Jesus, Lord, we love you. And thank you for loving us first. In this mighty name we pray. Amen. Ganda sa araw na ito. Happy Mother's Day sa mga nanay na sobrang nagsakripisyo para sa mga asawa at anak. Pinupuri ko ang Diyos sa inyong mga buhay at patuloy na gamitin kayo ng Diyos mightily, no? As you lead your home to be the voice ng pag-ibig at pagkakaisa sa ating tahanan. So today, pag-usapan natin yung kadugtong ng ating chapter 1 ng John, na kung saan ang Gospel of John na sinulat nga ni John the Apostle ay pinatotoo kung sino si Christ. Amen. He is the voice in the wilderness, sabi nito sa John chapter 1:19 to the following, to 34. So voice, agree ba kayo na ang mga nanay ang boses sa tahanan? Oo! Boses as in boss? Hindi voice, but boses, o yung boss, hindi talaga boss, kundi yung boses, no? Tayo nga, yun nga, maririnig mo kayo ng mga boses sa kung saan, sa loob ng tahanan. May sisigaw na, nanay, nasa ng medyas ko? I'm dyan sa likod ng pinto. No? Parang may mahiwaga kang boses na naririnig. At meron darating, anong ulam? Andito sa kusina, pumasok ka, luto na ang ulam ng pagkain. So, nanay. Ang mga nanay ay napakalaking halaga sa isang tahanan. At dito nga sa Bible, makikita natin dito yung isa pang voice, isa pang boses na kung saan, kasi yung boses na kung saan ipapakilala niya ang parating na Messiah. Okay? The voice. At ito nga po, sabi ni John, the Gospel writer, ng ating Panginoong Jesus, ang eternal God, is the eternal Word. From Him created all things, and through Him ay pinakilala ang Father. Pero, mahirap paniwalaan kung ito ay isang sabi-sabi lang. Tama po ba? Kailangan merong eyewitness account, merong someone who will testify dito sa sinasabi ni John patungkol na si Jesus ang eternal Word naging Diyos. Siya yung lumikha ng lahat. Siya yung life na naging light for all of us at siya rin yung nag-represent sa Father. Kaya nga po dito sa passage dito makikita natin how John introduced John the Baptizer na kung paano siya mismo ay isang buhay na patotoo kung sino si Jesus para sa kanya. Okay? So, titignan po natin sa ating mga Bible, kung yung mababasa dito, makikita natin dito yung testimony ni John the Baptist na kung paano in the Judean wilderness ay nakita niya kung talagang sino si Kristo para sa kanya. Hindi lang isang parang kamag-anak o pinsan, no? Siya ay isang Diyos na nagkatawang tao patungkol na rin sa sabi ng writer ng John. So makita natin na even kayong mga nanay, kayo ay isang boses sa ilang. No? Ano yung ilan? Maaring ito yung mga pinadaraanan, yung challenge sa bahay, mga
mga anak na digitalize. Kasi bakit? Wala ng connection. Ang connection nila ay nasa digital world. Okay, maaring hindi na-appreciate. Naglalaki ang mga bills, nagmamahalang tuition fees, pero kayo ang boses na kung saan ipapakilala nyo na merong tagapagligtas. Okay? So find strength in identity and purpose by pointing the family to Christ. Ito po yung ating takeaway. Okay? Finding strength in identity and purpose by pointing the family to Christ. So let's open our Bibles in John chapter 1 verses 19 at nakita natin dito yung isang tao na kung saan in the wilderness ay tinuturo niya para sa mga nanay ang isang puso na kung saan madidiscover niya isang nanay yung greatest power niya bilang isang super nanay, being the most important voice a child will ever hear. No? Isang napaka-tatag, napaka-makapangyarihang boses na kung saan pakikinggan at maririnig ng kanyang mga anak. So point number 1, verses 19 to 23 to chapter 1 ng John, sabi nito, "Now this is the testimony of John where the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, 'Who are you?' He confessed, and he did not deny, but confessed, 'I am not the Christ.' And they asked him, 'What then? Are you Elijah?' Sumagot si John the Baptist, 'I am not.' 'Are you the prophet?' And he answered, 'No.' Then they said to him, 'Who are you that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?'" No. Now, take note natin. Ang sabi doon, "I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight way of the Lord." Hindi masama na tanungin si John the Baptist ng mga priests, no, ng mga religious leaders patungkol kung sino siya. Kasi one thing for sure, meron silang responsibility para malaman bilang mga religious leaders kung sino itong John the Baptist ito na sabi ay isang boses ng wilderness na kung saan siya nagbabaptize ng maraming mga Hudyo. So sabi nila kay John the Baptist, "Sino ka?" "I am not the Christ." Then, sino ka talaga? "Are you Elijah?" "No, hindi ako si Elijah." At hindi rin ako yung mga propetang sinasabi niyo. But, ito yung gusto talaga maintindihan ng mga priests and Levites and mga religious leaders. Ang talagang tanong nila sa kanya, "Who do you think you are?" Sino ka ba talaga sa pagkakilala mo sa sarili mo? Ang sabi niya, in effect, "I am not the source of truth. I am simply a witness to the one who is the truth." So finding our strength of a clear identity is knowing who we are and who we are not. Kailangan maintindihan natin ang ating identity, sino tayo at sino ang hindi tayo. Now, maraming mga nanay, merong super woman complex. Why? Kasi feeling nila they must be the provider, no? They must be the tagapag-alaga at problem solver all at once. Yan ang gusto ng ina eh. Gusto pasanin lahat, kunin lahat. Pero sa mundong ito, full of pressures, ng mother ay gusto maging perfect, lahat, everything ay isang kikilos, the super nanay syndrome. There is peace knowing that our primary identity, mga nanay, is not based on our roles, is not based on our titles, or our usefulness, but being, first and foremost, a daughter of Christ. Hindi tayo ang tagapagligtas. Hindi tayo yung sabihin nating provider. First and foremost, kayo po ay anak ng
Diyos. Kaya nga po, my encouragement for you, mga nanay, you don't have to be the savior of your family. You just need to be a faithful voice in your homes. No? At tanggalin yung pressure na maging perfect. Your identity is found in being God's witness, not being a superhero. Nasasaktan din kayo, napapagod din kayo, umiiyak din kayo. But one thing for sure, ang lahat ng iyan ay alam ng Diyos. Kasi nga kayo ay anak ng Diyos. Katulad ni John the Baptist, tinatanong siya sino siya, ang sinasabi niya, it's not about me. Kung ano yung ginagawa ko, I am the voice, preparing the way of the Messiah. So mga nanay, you are the voice, preparing the way of the Lord through your children, to the community, sa marketplace, sa inyong negosyo. Don't assume na super nanay kayo kasi one thing for sure, there will be hurts, there will be pain along the way, pero yun nga po, hawak kayo ng Panginoon. Amen? So nakikita natin dito, no? Isinasantabi ni John the Baptist yung kanyang sarili. Pinipilit siya na siya yung Christ, siya yung Elijah, siya yung mga prophet, pero sabi niya, I am only the voice preparing the way of the coming King. In verse 23, balikan natin. And he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Hindi madalit ang mission na ito ni John. I-quote Isaiah 40 verse 3 about this. At yun nga po, itong work na ito ay hard work in the wilderness. When we talk about wilderness, hindi ito comfort zone. Wala itong comfort na sabi natin pwede siyang talagang maging komportable. Now, sino si John the Baptist? Siya ay nakasuot ng camel's hair. Ang kanyang diet ay locusts, balang at wild honey. Hindi siya pwedeng mag-preach, hindi siya pwedeng mag-share about the repentance through baptism of water sa city of Jerusalem kasi nga it will be against the rules, the regulation ng mga religious leaders. Kaya doon siya sa Judean wilderness. Okay? At maraming mga Hudyo na yun nga, through their works, alam nila ay sila ay makakalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya maliban doon sa mga rituals and mga sacrifices, nalaman nila meron someone na nanggagalang John the Baptist na nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig upang kanilang mga kasalanan ay mapatawad. So punupunta nila at maraming mga religious leaders nagtataka. Bakit doon ginagawa? Yung cleansing, yung rinsing. No? Kasi nga ang gusto nila is yung kanilang paggawa ang maging qualification ng kanilang salvation. Pero dito sinasabi ni John the Baptist, I am the voice crying in the wilderness to make straight the way of the Lord. Okay? No, siya isang Jesus-focused, not self-promoter. Kasi sa dami ng lumalapit sa kanya, pwede niyang makuha yung yung entitlement being the messenger, being the ambassador. Pero hindi pinopromote niya pa rin si Jesus. No, hindi siya nag-self-promote. So, hindi madali itong mission na ito ni John doon sa wilderness. Kasama dito yung mga mababagsik na hayop. At yun nga, bilang isang Nazarite, siya ay inandog ng kanyang mga magulang na si Elizabeth, no? Na isang Nazarite, talagang para sa Panginoon. Kaya nga, para mangyari yun, kailangan niya lumabas ng city of Jerusalem at mabuhay sa wilderness. The wilderness today ay maaring economic hardship.
Ang wilderness today maaring pagkawala ng isang nanay para magtrabaho sa ibang bansa. Ang wilderness today ay maaring lumalaki ang mga anak, yun nga, medyo nahihiwalay sa magulang dahil sila ay mas nakalapit sa mga digital, no, sa mga gadget na kung saan doon nila nakikita yung acceptance. Doon nila nakikita yung joy, yung contentment, doon sa hawak nilang gadget. Pero yun nga po, ang lahat ng ito ay alam ng nanay. At dito makikita natin yung sinasalamin yung pagkakalinga at sakripisyo ng isang nanay. Lalayo para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Hindi bibigyan ng pansin ang ginagawa ng hindi pagpapansin ng anak sa kanya. Hindi pinapansin yung mga obstacle na maaring maging dahilan para yun nga, makita ng anak niya ang tamang daan. Pero your labor in the wilderness, mga nanay, yung inyong prayers, inyong mga pag-iyak, your season of life is not in vain. No? Ayan ay mahalaga. Kahit hindi na-appreciate ng maraming mahal nyo sa buhay, tandaan natin, inahanda nyo yung ground. Inahanda niya yung pathway so that the grace of God can reach your family. The same thing na ginagawa at mission ni John the Baptist. Sinasantabi nyo lahat ng inyong nakikita, sinasantabi nyo ang lahat ng mga sakripisyo nyo para mailatag yung biyaya ng Diyos na sa pamamagitan ng bawat ina ay maging isang patutuo. Hindi madali sa wilderness ang isang nanay na nagkakaroon ng problema, i-fix yung budget, pagkasyahin, ang isang nanay na nag-iisip saan kukunin yung kakainin sa mga susunod na meal, ang isang nanay na nag-iisip paano magagamot ang isang anak nang sinasabi na, Lord, sana ako na lang, wag yung anak ko. Hindi po madali. That is your wilderness. That is your wilderness. Pero ang lahat ng iyon ay pagpapakita, no, ng inyong paghahanda ng isang daan upang makilala si Kristo sa buhay ng mga mahal nyo. Patuloy kayo nagpapakatatag, nagbibigay ng saya sa pamilya, ng lakas sa pamilya, kasi alam nyo, ng lahat ng ito ay isang labor for the love of God. Amen po ba mga nanay? Parang ang lungkot ng mga nanay. No, it is a tribute for you mga mothers kasi ganyan namin kayo kamahal. Kahit minsan kami yung dahilan ng inyong pagkakaroon ng mga wrinkles, pagkakaroon nyo ng mga eye bags dahil those sleepless nights, no? Pag-uwi ng mga anak nang wala sa oras, no? Mahal namin kayo. That's why itong message na ito, yun nga, I'm trying to talagang makita nyo. Kahit itong si John the Baptist, isang lalaki, isang binata, pero we can relate doon sa kanyang ginawa patungkol sa pagpapakilala kay Kristo. Okay? So, kita natin, no? The number one is, ang sabi doon, you are the strength. There's strength in a clear identity. At ating point number 2, your sacrifices of making straight the way. No? Tinatanggal nyo lahat ng obstacles, tinatanggal nyo lahat ng mga roadblocks, yung mga problema na yan, mga challenges na yan, para makita ng bawat isa sa amin na inyong mahal, na makakarating kami doon sa pangarap nyo na ibinigay ng Diyos para sa amin. So point number 3, the power of the behold factor.
dito sa verses 29 to 31, the next day, no? So ibig sabihin, matagal nag-uusap itong mga religious leaders at si John. The next day, ang sabi ni John, behold, take a look, see, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Binabantayan talaga siya, hindi siya tinatantanan. Nakita niya, dumarating si Kristo. Now, tanda natin, bakit ito nasabi ni John? Kasi ito ay pagkatapos niyang ibaptize si Jesus sa River Jordan. At after the return, nung si Jesus ay nasa 40 days na nag-fast and nag-pray doon sa wilderness. Okay? Kaya kilalang-kilala na John the Baptist, sino si Jesus? Okay? Although dito ay hindi ganun detailed na kinuwento ni John, the writer of the gospel, pero makikita natin kung ating aaralin, nasabi ito ni John the Baptist with a conviction, He is the Lamb that takes away the sin of the world. Kasi bakit? Alam na alam ni John the Baptist yung konsepto ng Old Testament when it comes sa term na lamb. Why? Isa siyang Nazarite. Nag-aaral siya ng scriptures. Ang sabi niya, siya yung tupa na kailangan patayin para takpan ang kahubaran ng mga unang nagkasala na si Adan at Eva. The guilt and shame. Kailangan makover nitong isang tupa nito na kailangan patayin kasi sila ay hubad sa paningin ng Diyos dahil sa kasalanan. Itong lamdate, ito rin yung pinrovide ng ating Jehovah God nung umakyat sa Mount Moriah si Abraham at si Isaac. Na isasacrifice na si Isaac pero ang Diyos ang na-provide ng isang lamb, ng isang papatayin. Itong lamb na rin ito ang kailangan patayin para yung angel of death doon sa Goshen in Egypt na kung saan ando doon ang mga Israelites ay hindi mamatay ang kanilang mga firstborn. Ito yung sinisigaw ni John the Baptist, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Alam niya yung konsepto na ito. Alam niya. At nung nakita niya na binaptize niya si Jesus, merong isang boses na kumilala kay Jesus at merong isang anyong kalapati. Okay? Hindi kalapati, parang kalapati na dumapo sa ulunan ni Jesus na dito nagmanifest yung triune God. Kaya kilala niya. Kaya sa harap ng mga religious leaders na sinabi niya, even your sin, kayang patawarin itong lamb na ito. Pero, hindi pa rin kayo naniniwala sa Kanya. This man will die for the sin of the world. Maaaring tignan nyo, visualize nyo, dumarating ka sa lugar na yun, kunwari ikaw si Jesus, biglang may sisigaw sa iyo, na ipapaklala ka, ito yung tao na yon na magsasalba ng kasalanan ng mundo. Ano kayang reaction ni Jesus? Tumas kayang kilay niya? Teka muna, John, hindi pa napapanahon. Pero wala siya magawa. Kasi nga, na-convict niya si John bilang isang Messiah. Wala pang miracles. Wala pang preaching. Wala pang ministry si Jesus by that time. Pero sold out si John the Baptist. The greatest gift the mother can give to lead her children to Jesus is yun nga, ipakilala si Jesus na hindi lang siya available for us, siya rin ay pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Mga mothers, kailangan makonvict ang ating mga anak na kahit na anong pasaway nila, kaya silang patawarin ni Jesus. Pero kayo, hindi nyo kayang patawarin. Amen?
No? Sasabihin niyo lang, patawarin kayo ni Jesus. Pero ako, nanggigigil ako sa iyo. Isa sa mga bumungad na balita sa akin, scroll ako sa Facebook. A 20-year-old son of a pastor, mega church pastor, died because of drugs, overdose, na tumigil ang kanyang puso, uminto ang puso niya dahil na overdose. Anak ng pastor. Death is inevitable. Depression can affect anyone. No? But yun nga po, mga parents, please be aware of your children. Akala nyo masaya nyo nakikita yung mga anak nyo. May pinagdaraanan pala. Point them to Jesus. Na whatever yung mga ginagawa sa kanila o nagagawa nila, mga pambubuli sa school, they need to fix their eyes on Jesus. Kasi the problem of today's world, we get this validation from other people. Kung ano ang tingin nila sa atin. That we neglect kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. Despite of our sinfulness, despite of our iniquities, yung ating mga lapses, ang tingin pa rin sa atin ng Diyos ay mga anak. At kaya tayong patawarin. Ang problema sa tao, mahirap magpatawad. Mas malupit ang tao kaysa sa Diyos. Behold, see, look, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Kaya po, your children can learn from you, mga mothers. If you only can fix your eyes on Jesus in everything, in every situation, makikita nila kung saan kayo humuhugot ng lakas. Makikita nila kung saan kayo kumukuha ng pananampalataya na pagdating ng araw ng bukas ay meron pa rin tayong kakainin. Ayun ang makita sa atin ng ating mga anak. Na every time may challenge sa pamilya, naroon ng nanay para ipanalangin ang bawat isa. Anong mararamdaman nyo kung kayong magkakapatid, nakahiga kayo sa banig at ang nanay nyo isa-isa kayong pinapanalangin? Isa-isa, as in isa-isa, habang kayo'y natutulog. Yun ang nanay. Nagtitiwala siya na kahit hindi niya kaya ng Diyos niya para sa mga anak niya. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi lang yung sin kasi nga when God created the world, sabi niya perfect, good. Everything, nakita niya. But because of sin, nagkaroon ng kamatayan, ng kakapusan. Kaya tinatawag na sin dito, hindi basta lang sin. Who takes away. Ibig sabihin, hindi niya lang pinasan No? Dinala niya sa lahat ng kanyang gagawin, ng kanyang pupuntahan. Ito yung Diyos. Na hindi niya lang kinuha yung kasalanan, kundi dala niya kung nasaan tayo. Same thing, mga nanay. Dala-dala kayo ng Diyos
at alam ng Panginoong Diyos ang inyong mga sufferings pagdating sa pamilya, pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo, pagdating sa ministry. Alam ng Diyos yan. So fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. And lastly, the witness of the Spirit presence in verses 32 to 34, at sabi doon, and John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. Ito nga sinasabi ko kanina. And he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, that is he who baptizeth with the Holy Spirit. And I have seen and testified that he is the Son of God. Kilala niya kasi nga siya isang eyewitness ng nangyari nung si Jesus ay kanyang binaptize. Nag-testify siya at ipinakita niya roon na siya ay isang buhay na patotoo. Buhay na patotoo. Ang ultimate prayer ng isang ina is makita ang kanyang mga anak na lumalakad na kasama ng Diyos. Grounded and secured. Okay? At yun nga, kung paano yung mga nanay ay naging isang primary witness of God's miracles, of God's faithfulness, of God's provision sa family, at dahil doon, alam ng bawat isa kung saan siya humuhugot ng lakas. Yung kanyang mga answered prayers, yung kanyang mga pinoprovide na meals para sa family. At yun nga, pagdating ng mga oras ng may sakit sa pamilya, naroroon siya. Kasi na-witness niya kung papaano naging tapat ang Diyos sa pamilya. At siya rin yung nanay na patuloy na nakikita natin na nagsishare ng God stories sa kanyang mga anak. Ito yung valuable legacy, ito yung pinakamalagang legacy po na makaiiwan natin sa ating pamilya, yung ating relationship, yung ating pag-depend sa Holy Spirit in times of our darkest hour. No? Sa mga panahon na nadudoon tayo sa pinakamadilim, pinakamahirap, pinaka-challenging na oras ng ating mga buhay, nakikita natin kung paano natin babalikan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa atin. Kaya nga po, napakahalaga ng isang nanay. Kayo po yung ilaw ng tahanan. Ang role nyo ay sintulad ng kay John the Baptist. You are not the source of light, pero kayong ilaw ng tahanan, nakakonect doon sa source of light. At kayo rin ang patuloy na maghahanda ng daan para sa bawat pamilya na matagpuan ito. Now, as I close, kung hawak niyo, katabi niyo yung mga nanay niyo, kung katabi niyo asawa niyo, hawakan niyo yung kamay. Hawakan niyo yung kamay. Hawakan niyo yung kamay. Kung katabi niyo asawa niyo, o kung nanay niyo yan, hawakan niyo yung kamay. Ang mga kamay na yan, ilang libong meals na ang hinanda. Ang mga kamay na yan, ilang labada na ang hinarap. Di ba? At yung mga kamay na yan, ilang luha na ang pinahid ng mga nanay na yan. 4 years, ginamit ang mga kamay na yan para ituro sa atin yung daan patungo sa ating Panginoong Diyos. Yung wilderness of exhaustion, no? Yung ilang ng pagkapagod, yung ilang ng pagka-inip sa mga sagot sa panalangin, ang kanilang mga boses at ang kanilang mga kamay ay patuloy na nag-iisa para ipakita sa atin na katulad ni John the Baptist, ang sabi niya, I am not the Christ, but I believe in
Christ. Yung mga kamay na yan, ang patotoo. Mga daddies, mga anak, kung papaano ang mga nanay natin ay, yes, hindi sila perfect, hindi sila great mother, but hindi rin sila, may sagot sa maraming tanong, no? Pero sila ay anak din naman ng Diyos. So bigyan natin ng allowance for their mistakes, allowance to rest, allowance to enjoy. Pera yan, allowance to enjoy na makapag-parlor, magpa-foot spa, di ba? No? So, we don't just honor them today. We give them permission to rest in the very grace and love of Jesus. No? Nilasala natin sila in honor today. Kundi yun nga, patuloy silang manahan sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Maaring, yun nga, distant ang ating mga anak, matataas ang utilities, hindi mapagkasya yung budget, pagod. But first and foremost, mga mommies, you are the child of God. Enjoy His grace, enjoy His love, and enjoy His presence, because in His presence there is fullness of joy. To the children and fathers here, may we be the ones to support the voice of our home. Huwag nang kumontra. No? Ang mga tatay, ang sabi sa James ba yun? Kaya hindi dinidinig ating mga panalangin dahil sa ating pagtrato sa ating mga asawa. And sa mga mommies, thank you for being our John the Baptist, for standing in the wilderness of life and faithfully pointing us towards the Lamb of God who takes the sin of the world. Kaya po, sa mga nanay, padayon. Ano ibig sabihin ng padayon? Tumuloy, huwag sumuko, at patuloy na fix your eyes on Jesus. No? At nga po, hindi mo kailangan maging perfecto, nanay, dahil ang Diyos ay sapat na para sa iyo. So happy Mother's Day to all moms. To God be the glory. At tayo po tayong lahat at patuloy natin silang itaas sa Panginoon pamamagitan ng panalangin. So, hawakan nyo pa rin yung mga kamay. Ba't binitawan nyo? No, hawakan nyo yung mga kamay ng mga asawa nyo, ng mga nanay nyo, kung katabi nyo. Hawakan nyo. And yun nga, pasalamatan natin ng Diyos sa buhay nila. They're preparing the way of the coming Messiah. Panginoon, marami po salamat sa buhay ng aming mga ina, sa aming mga asawa. Nakatulad ni John the Baptist, O God, sila ay naging tinig na sumisigaw sa mga disyerto ng kanilang mga buhay. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga kamay. Nagtuturo, O God, ng way towards you. Pagpalain mo kanilang mga puso na patuloy na hindi humihinto, pabalik namin sa iyo. Bigyan mo sila ng biyaya, O God. Give them grace to see the Spirit resting upon them, upon their homes, upon their family. Lord, maraming salamat. Yung iba rito, Lord, wala nang nanay. Yung iba rito, Panginoon, nasa malayo ang kanilang magulang, ang kanilang nanay. Yung iba rito, Lord, maaaring merong relational issue with their moms. Lord, let your grace be felt by everyone here, Panginoon.
Hayaan mo, O God, ang iyong habag at awa ang magdugtong, Panginoon, ng mga pagkakalayong iyon sa aming mga nanay. Palakasin mo kami, O God, at patuloy na makita namin ang pagmamahal mong ito sa mga nanay ay kahit kailan, O God, ay hindi mawawala. You will continue to embrace them. Affirm, O God, that first and foremost, they are your child. They are your children, Panginoon. Na available ka para sa kanila. Sa kanilang mga wilderness, sa kanilang mga breakthroughs, ay naririyan ka para samahan sila. Maraming pong salamat, O God. May your peace be upon us, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Good morning po, CCM. So, may I invite po yung mga server po na pumunta po dito sa harap. And pwede na po kayo kumuha ng mga elements po, ng mga emblems po natin. Sige po. It is indeed that the Lord deserve all our praise and worship sa Kanya. So katulad nga nung sinabi sa kanta, di ba? He deserve all the praise and worthy. So sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, for He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. So doon pa lang makikita natin na talagang tunay na napakabuti ng Panginoon at lahat ng kadakilaan deserve niya. Higit pa sa pagkanta natin, higit pa sa lahat ng mga ginagawa natin. And doon pa lang inaalala din natin yung pagkabuhay niya para sa ating lahat. He is, di ba sabi nga sa John, He is the bread of life. So ibig sabihin, siya yung nag-nourish sa bawat isa sa atin. Siya yung nagsasatisfy sa lahat ng mga wala tayo. He satisfies our thirst, our hunger, and everything else that leaves us empty. So lahat yun binibigay ng Panginoon sa atin. He emptied Himself para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa mga kasalanan natin. So that's why He deserves all the praises and word. So sabi sa 1 Corinthians chapter 11 1 Corinthians chapter 11 verses 23.
For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, may we eat the bread? In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." So let's drink from the cup. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us all pray. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil po ikaw po ang ultimate and perfect sacrifice para sa bawat isa sa amin. You are the perfect Lamb, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you for your life, Panginoon, na binigyan niyo po sa bawat isa sa amin. And maraming salamat din po, Panginoon, sa kapatawaran, sa inyong grasya, sa bawat isa sa amin. Lahat po kami ay undeserving, Lord. And salamat po sa inyong salita na patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin, sa mga buhay namin na patay sa mga kasalanan, Panginoon. But yet, Lord, patuloy na binubuhay at ang tanging makapagbigay lamang sa amin ng buhay ay inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na hindi po namin kaya ang aming mga sarili, Lord. Hindi po dahil sa mga gawa namin, hindi po dahil sa magaling kami, hindi po dahil sa mga na-accomplish namin, kundi sa inyo lamang po lahat, Panginoon. Deserve niyo po, Panginoon, lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa lahat po ng ginagawa namin, Lord, ikaw po nawa ang maitaas namin, hindi po ang aming mga sarili. Makita ka po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin, Lord. Salamat, Panginoon, sa kaloob na buhay na walang hanggan sa mga taong tumanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ito po aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.